أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga minamahal naming taga-subaybay sa ating video, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga sandaling ito, sana bigyan tayo ng pagpapala, habag at awa ng ating tagapaglikha sa lahat ng ating mga mabubuting gawain, sa lahat ng ating mga pagsamba sa Allah. Alam natin na ang buhay natin dito sa mundo ay napakaikli lamang po ito. Parang isang araw lang na ikaw ay nanatili dito sa mundo. Kaya dapat lang din tayo ay gamitin natin ang oras natin na ito ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala bago pa dumating ang mga araw na hindi na natin kayang gampanan, hindi na natin kayang gawin ang anuman na naisin natin gawin. Correct, totoo yan. Kaya bagat naman sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay sinabi niya ay fagtab anil khams qabla al khams. Yung hadith na ito kasi mga kapatid ay magbibigay ito pukaw at aral sa atin. Itong buhay natin dito sa mundo. Subhanallah, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tunay na propeta ng Allah na anuman ang kanyang sinabi, payo ay ito ay dapat nating pagtuunan ng pansin, dapat natin isabuhay, isakilos dahil napakaraming aral, napakaraming bibigyan tayo ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam natin kung si propeta kung bakit siya ipinadala ay dahil siya ay e-emplo natin at siya ang dapat nating sundin. Masya Allah, nilalamig tayo ngayon dito, malamig pa rin ngayon dito sa Riyadh. Kakapray lang namin dito sa masjid na ito. Yan Masya Allah, tignan yung masjid na yan. Diyan kami nagpray. Ito kasi ang kagandahan dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh. At magpray ka ng masjid, minsan paglabas mo mayroon ng park. So may yung pamilya ko, sabi ko sa kanila, magantay muna kayo dyan dahil oras na pala ngayon na nakalimutan ko, kahapon pa nga na-absent ako na hindi natin nagampanan na mayroon pala tayo. Allahu Akbar. So meron tayong series tapos hindi natin nagampanan. Tapos ayaw ko naman na maputol-putol ito dahil subhanallah mahirap na yung gawain natin na ipinagkakait natin sa sarili natin na kaya natin, pwede natin gawin tapos ay nalilin lang tayo ng mundo ng mapanilang lipunan. So ito ay nandito lang ito sa park. Anong park ito? Sa may exit 18 yata ito. Yun dyan. So anyway, puntahan natin kung ano ba ang dapat nating sasabihin natin. Ang sasabihin ko po at ang aking ibabahagi sa inyo mga kababayan, mga kapatirang mga Muslim ay tungkol sa hadith ni Propeta na kung saan sinabi niya ay samantalahin ng 5 bago dumating ang 5. Hadith ito ni Propeta na napakagandang hadith na ito kasi magbibigay sa atin ito pukaw at aral sa pamumuhay natin dito sa mundo. Igtamanil khams qabla al khams. Una, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla karamik, sehataka qabla sakamik, wa ginaaka qabla fakrik, wa hayataka qabla mautik. Ano pa ba yun? Tapos meron pang isa na sinabi niya doon yung wawaktaka kabla syugulik. Ayun, yun. Panglima na yun, di ba? Wawaktaka kabla syugulik. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, samantalahin ninyo ang 5 bago dumating ang 5. Ang maintindihan natin dito mga kapatid, itong 5 na ito ay mayroon siyang katapat na pag hindi mo sinamantala ang binipisyo at kagandahan ng 5 na ito, ang magiging resulta niya ay yung 5 na yun ang siyang kabaliktaran niya na siya ang mapapala mo.
So ibig sabihin, kasawi ang palad, pagsisisi sa mga tao na hindi niya nagampanan itong 5. Hindi niya nagawa ng kabutihan. Hindi niya nailagay sa tamang bagay. Hindi niya nagamit sa tamang oras. Alalahanin niyo po, ang kahapon, ang nakaraan, hindi na may babalik. Kahapon, nagka-missing tayo na hindi tayo nakapag-live, hindi ko na yun may babalik. So sayang, mayroon pa sana akong inaisip na dapat ibahagi sa inyo, pero dahil sa kakulangan ng oras natin, dahil na busy ako, saan ako ba napunta kahapon. So anyway, personal life ko na yun, hindi dapat i-share sa inyo. So ang punto, sayang, sabi ko sa sarili ko, sayang, dapat may oras ako na, ito, katulad ngayon, 30 minutes lang, dapat ko nang umalis kasi ayoko naman na nag-aantay yung pamilya ko doon na, ya Allah, gantimpalaan mo din sila. So anyway, yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, samantalahin nyo ang pagka nasa murang edad kayo. Kay fahal ya ammi, bago ikaw ay dumating sa pagkatanda. Kasi ang oras ng kabataan mo, pagyamanin mo yan. Kasi may oras na ikaw ay tatanda. At kung hindi ka tatanda, magkakasakit ka. Ilan sa mga kabataan na hindi pa sila tumanda, nagkasakit na at nabawian na rin ng buhay. Di ba? So dahil po sa oras na ikaw ay nasa kabataan ng edad mo, yan ang kalugod-lugod, kaaya-aya sa Allah, lalong-lalo na sa paggawa ng mga kabutihang gawain. Dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nasabi din niya, sab'atun mayudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. 7 na mga klase na mga tao na sila ay bibigyan ng Allah ng lilim sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, sa oras na pag nagunaw na ang mundo at lilitisin tayo sa araw ng paghukom, bawat isa lalakad dyan. Ang araw ay napakalapit sa atin, sa dami ng tao mula sa kapanahunan ni Adan hanggang sa katapusan ng mundo, lahat yan ay lilitaw sa lupa at sila ay gigising at lahat mabibigyan ng buhay para harapin ang paglilitis na kagimbal-gimbal na anong mabuti, anong masama na ginawa mo ay ililitis ka ng iyong tagapaglikha. So sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, isa doon ay ang kabataan. Ang tao, ang bata na nasa murang edad, siya ay gumawa ng maraming gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So it's very ideal to the youth of today that we have to grab the opportunity while still young. Do not just enjoy your life while still young, enjoying your life, but the fact is that use the best of your time to worship Allah subhanahu wa ta'ala while still young. Correct. So, mahal ng Allah ang mga kabataan na sila ay ginamit nila ang oras nila. Ang punto rito, sabi dito, saan mo ginamit ang oras mo nung ikaw ay kabataan? Subhanallah, mashallah, ikaw ngayon na nanonood yan. Pwede mo nang totalin yung oras mo. Nung first year high school, second year, third year, fourth year, nagbulakbul ba ako? Ito ba ang ginawa ko? Na sumama ba sa mga barkada? Ito ganito? O sumama ako sa mga Islamic symposium, sa mga seminars? O ako ba ay sumama doon sa mga lahat ng paggawa ng kabutihan? You can list down, di ba? Alam mo yan eh. Alam mo naman siyempre kung ano yung mga na-experience mo. So, isipin mo, kapatid, sa araw ng paghukom, ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay itatanong sa iyo saan mo ginamit ang oras ng kabataan mo. Allahu Akbar. Napakasaya at napaka maganda yung magiging sagot mo na, ya Allah, katulad ng mga kabataan ngayon, Masya Allah, dito sa Facebook na ito, dito sa social media na ito, naguhunaan ng mga gumagawa ng kabutihan at gumagawa din ng mga haram. Pero nakakamangha ang mga kabataan na nagpupulong sila, ang kanilang pinag-usapan ay Islam, ang pananampalataya. Subhanallah, isipin nyo, alos lahat ng mga karamihan din sa mga sahaba na mulat sa kabataan nila na ginamit nila ang kanilang kabataan para inialay nila sa Allah. Kasi bakit? Bakit kailangan mong samantalahin yung pagkabataan mo? Kasi sa oras ng kabataan ka, malakas ang lahat. Malakas yung katawan mo, malakas yung lakas mo. Pamakutampan na tigumra na ka
Basta miya lokos ka na, tigulang ka na ninitulod yung edad na. Ba nga rin mapangulaw la, sugo niya di nga di manggulaw la, igira kangudang ka. Miya ka lalak ay malakay ka kan. Na malamang buso bagar ka. Malukos ka, miya kay tusukakan ka. Kaya doon nga sa bagar ka. So, ang punto rito mga kapatid, sa oras na ikaw ay bata pa, gamitin mo yan sa Allah. Isipin mo, mahal ka ng Allah pag ikaw ay kabataan, lalong-lalo na yung isa sa hadith na propeta na sinabi niya na wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ang isang tao na ang kanyang puso ay laging nag-uugnay koneksyon sa masjid ng Allah. Kung ikaw ay kabataan na laging nagsasabi na punta tayo sa masjid, magdasal tayo, pumunta tayo doon, gumawa tayo ng ganito, okay lang minsan na ikaw ay dapat may mga kaibigan. Okay lang minsan maging barkada ka, ma-experience mo din once in the blue moon. Pero siyempre, pipiliin mo kung sino yung mga kaibigan mo na sila yung ahatakin kanila sa kabutihan para sa pagsamba sa Allah, para sa paggawa ng kabutihan. At huwag ang kaibigan na siya ay magdudulot sa'yo ng kapahamakan sa buhay mo. Alam natin, napakalaki ng impluensya ng ating mga kaibigan sa ating buhay. Sabi nga ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay almar'u ala dini khalili, ang isang tao ay doon siya kung ano ang lagi niyang kinakasama. Kung sino yung mga kabarkada mo na magiging parehas gyud nimo. Kung sila ay mga mga unsani mga dupang at tiga Maguindanao, na magiging dupang ka din. Kung sila naman ay mga durugista, magiging durugista ka rin. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Correct. Kung sino magiging kaibigan mo, yun, magiging ganun ka sila. So, dapat ang kaibigan, yung papalahanan kanya para sa Allah, palalahanan kanya ng paggawa ng kabutihan, at lalo na yung mga kaibigan na nagmahalan, nagsama-sama para sa Allah. So, minsan mga kapatid, dyan tayo nagkakasayang. Naging kaibigan mo para sa Allah, pero bandang huli, naghiwa-hiwalay din kayo na nagkaroon kayo ng puot, galit, o nagkaroon kayo ng sama ng loob hanggat nagkahiwa-hiwalay na nawala na yung tunay na pagkakaibigan para sa Islam. So ang sabi dito sa hadith ng Propeta Muhammad ay yung nagkaibigan kayo para sa Allah at naghiwalay din kayo para sa Allah. Nagkatipon kayo para sa Allah, naghiwalay din kayo para sa Allah. At ito ang sasabihin ko sa mga sisterhood na yan, sa mga brotherhood na yan, lalong-lalo na sa brotherhood sa Islam. Ang tunay na pagkakapatiran po ay sa Islam lang makikita. Mahalin mo lang ang kapatid mo, mamahalin ka ng Allah. Tulungan mo ang kaibigan mo, bibigyan ka ng Allah ng kapatawaran at habag, at ang gantimpala mo ay paraiso. Allahu Akbar, where you can find that only in this religion, Islam. So, fagtam anil khams qabla al khams, shababaka qabla syakamik. Pag ikaw ay kabataan, bago ikaw ay haramik, bago ikaw ay tumanda. Alam po natin, pag matanda na tayo, Allahu Akbar, marami tayong kilala ng mga matanda na minsan nasasabi nila, sana nagamit ko yung oras ko nung ako ay kabataan sa ganito. So walang pagsisisi. Ngayon gusto mong gawin, huli na ang lahat. Hindi ka na makapunta sa masjid, may mga arthritis ka na, may sakit ka na, dun ka lang. Tapos, pag matanda na kasi maraming disadvantage po talaga. Maraming pagkukulang, maraming mawawala sa iyo. Lakas, memorya, alam natin yan. Minsan nga nasasabi din nila na kung sukalukos na isa at tiyo ba wallah, kaya miya kargargan so kanggulaw lang ako, simba ko Allah. So, ibig sabihin, while kabataan mo pa, gamitin mo para sa ikalulugod ng Allah. Sa ikalulugod ng Allah at hindi sa ikalulugod ni Satanas at ikalulugod ng mga kaibigan mo at ikalulugod ng sarili mo sa pagsunod sa mga gawain na ito ay labag sa Islam. Pangalawa, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay wasihataka qabla sakamik. Mga kapatid, alam natin na ang kalusugan na ito ang siyang pinaka-importante sa atin. Of course, pinaka-importante, number one, yung pananampalataya, yung iman sa Allah, yung ating biyaya ng Allah sa atin ng Islam. Pero nabanggit din natin nung una yung kalusugan na ito. Ang kalusugan na ito ay kailangan natin pagyamanin na gamitin natin ito sa tama. Dahil may oras na ikaw ay magkakasakit. Pag nagkasakit ka na, bro, subhanallah, minsan may mga tao na nagkasakit na ilang taon, tapos
Dahil sa awa na nila sa pamilya niya, naawa na siya sa sarili niya, sana sinasabi nila, sana mamatay na ako, sana ito ang mangyari, sana makagaling na ako, sana ito ang gagawin ko kung wala akong sakit. Tamo, nasasabi mo yun dahil may sakit ka na. Pero nung wala kang sakit, bakit hindi mo ginawa? Di ba? Correct. Bakit mo sinasabi nung ikaw ay nagkasakit na? Dapat noon pa lang, nung malakas ka, ginawa mo na. So, ang ating kalusugan na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na marami sa mga tao na nakakaligtaan nila ang biyaya ay ang kalusugan at ang oras. So, ang kalusugan po natin, kaya ang Islam, pinag-uutusan tayo, nakakain lang tayo sa tama. Huwag sumobra ang lahat. Lahat ang sumobra, hindi mabuti. Aalagaan natin ang ating katawan. Aalagaan natin ang ating sarili, ang ating utak. Kaya bawal ang droga, bawal ang inom ng alak. Kasi ang kinikitil mo na kunti-kunti yung sarili mo. Mismo ang Allah, sinabi niya sa Quran, wala tulqu aydikum ila tahluka. Ano ibig sabihin nun? Wala talqu aydikum ila tahluka. Huwag niyong gawin ang inyong sarili na mapahamak sa pamamagitan ng paggawa ng inyong mga kamay. Kung ang kamay mo, kung ang buhay mo ay pinapabayaan mo para sa peligro, para masira ang utak mo sa pagdodroga, para masira ang baga mo sa pag-inom, para masira ang baga mo rin sa paninigarilyo, lahat ng anything that can harm to your health is haram. And that is true. Ito ang Islam. Ama na kasi yan eh. Binigyan ka ng Allah ng tamang kalusugan, tamang mata, ilong, mata. Saan mo ginamit? Dapat gamitin mo sa kalulugod ng Allah. May mga tao na pinabayaan na nila, ginamit nila sa mali. So, ibig sabihin, pananagutan yan sa araw ng paghukom. Binigyan ka ng Allah ng magandang pangangatawan, ginamit mo sa mali. Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang kalusugan, magandang lalaki, magandang babae, saan mo ginamit sa haram? Para ipang-attract mo sa mga tao, para ipakita mo dito yung aura mo, para ipakita mo dito yung kasalanan mo dito sa social media. Hindi ka ba nahihiya? Waliyaudu billah. Ito ay amana, ito ay tiwala ng Allah. So, gamitin siya sa tama. So, ibig sabihin, kung ano yung ibinigay sa iyo ng Allah na biyaya, gamitin ito sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. So, alam natin ang kalusugan. Minsan, napapili tayo, mga tao, anong mas mahalaga sa iyo? Kayamanan mo o yung pera mo o yung edukasyon mo, talino mo, career mo, o yung kapangyarihan mo. Pumili kayo dyan. Bawat tao, iba-iba. Maaari siguro gusto niya pera. Money. Without money, you are lonely. Pero hindi lahat. Maski may pera ka, hindi lahat nabibili ng pera. May pera ka nga, pero hindi ka makagaling. Bakit? Kasi hindi kayang bilhin ng kalusugan mo na para gumaling ka sa pera. Hindi, practical din ustad. Pag wala ka pera, paano ka makapunta ng ospital? Kailangan din natin ng pera. Oo, nandoon tayo sa puntong yun. Pero isipin nyo, money can't buy anything. Limited lang yan. May pera ka nga, mayaman ka nga, pero may sakit ka. So, anong pakinabang ngayon ng sakit? Ano ngayon ang pakinabang ng pera mo? Hindi mo na pakinabangan ng pera mo, di ba? So, kailangan. Assalamualaikum. Masya Allah. Kaifa halukum? Kaifa halukum, ya akhi? Assalamualaikum. السلام. ما اسمك؟ ركان ما شاء الله. وأنت؟ إبراهيم. أنتم تحفظون القرآن؟ نعم. ما شاء الله. وين؟ هنا في الجامع؟ نعم. ما شاء الله. أنت سعودي؟ نعم. وأنت؟ فلسطيني. ما شاء الله. كيف أنت في فلسطين يا أخي؟ إيه؟ أنت ترعرعت هنا صح؟ لازم ندعو دائما لهؤلاء الفلسطينيين. نعم صحيح. إن شاء الله أن الله ينصرهم. آمين. أسأل الله أن يدخلهم الجنة. آمين. وإن شاء الله يؤذب هؤلاء الذين يؤذبونهم. آمين. اللهم آمين يا رب. سلم مع هؤلاء الآن يشوفونكم في الفلبين وفي كل مكان. سلموا. مدير سوي تكبيس هذا فلوس. ايش مدير ايش هذا؟ لا سلم يا اخي. كبسوا لا، لا. كبسوا ما في كبسوا. ماذا سويت؟ عكست الكل. لا ايوه نعم. السلام عليكم. تذكر حديثا يفيد هؤلاء لأن هذا دعوة للإسلام. حديث. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر. يا فلسطيني ماذا؟ اصل معك يلا قول. والله ما عندي حديث. حديث. اقرب الناس الى الله.
أيوة ناسية اصبر 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 حديث أصبر، الرسول أصبر. صلى الله عليه وسلم اصبر اصبر من ساح ما التمس اصبر من التمس طريقا يلتمس به علما سهل الله طريقا الى الجنه. أيوة ما شاء الله كل هذا لطلب العلم فائدة طلب العلم بارك الله فيكم وكتب الله أجركم اللهم آمين Masya Allah, mga kapatid. Oh, ayan, meron tayong interruption. Hindi maiwasan mga interruption. So, yun, may hadith siya. Sinabi niya yan na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ang pinakamabuti sa inyo, ang sinong pinag-aralan niya ang Qur'an at itinuturo niya. Sabi rin ng isa, sabi niya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ang sinong mang maghangad, naglalayon na para magkaroon ng kaalaman sa lugar na pumupunta siya, kayo na nakikinig patungkol dito sa Islam, ay siya ay bibigyan ng Allah na pinakamadaling daan patungo sa paraiso. So balikan natin ang kalusugan mga kapatid. Ang kalusugan po natin ay napakahalaga sa atin. Kasi may pera ka nga, may kapangyarihan ka nga, may kaalaman ka nga, pero may sakit ka. Anong pakinabang mo kung may sakit ka? Nandun ka lang sa higaan mo, tapos pinapainom, pinapakain ka ng mga anak mo. Buti pa kung may mga anak ka, paano kung wala ka ng pamilya, di ba? So, and I agree that they said that health is wealth. So, alagaanin natin ang sarili natin. Dahil ito ay isang amana. Ito ay isang tiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, pangatlo, ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay wa faragaka kabla syugulik. Ang oras mo na maluwag pa bago ikaw ay maging maabala sa lahat na hindi mo na pwedeng pakinabangan ang lahat kasi wala na. Batid nyo ba na ang oras natin, ito na ang buhay natin? Batid mo ba ay isang segundo, isang minuto na wala kang nagawa na sayang ang oras mo? Hindi ka nakapagtasbih sa Allah, hindi ka nakatulong sa kapwa, hindi ka nakapagsulat, hindi ka nakapag-memorize. Wala kang nagawa, wala lang, nonsense. So sayang, hindi na babalik po ang kahapon. So tama yung kasabihan minsan ng mga Arabo na al-waqtu kas-sayf fa illam taqta'uhu kata'aka. Ang oras ay para itong espada. Pag hindi mo ginamit sa mabuti, puputulin niya. Anong puputulin niya? Yung buhay mo na hindi mo na pakinabangan ng mabuti. So ang oras po natin, pakinabangan natin yan sa lahat sa ikalulugod ng Allah. Huwag mo isipin yung oras mo dito sa mundong ito ay mahaba pa naman ang oras ko. Minsan tayo, ako biktima rin yan. Lahat tayo, minsan tinatamad tayo. So minsan pag tinamad ka na nakaupo ka lang o nagpa-play ka lang dito o nanonood ka lang ng walang kwenta, so nasayang talaga siya. Hindi mo na pakinabangan ng mabuti. Samantalang kung ginawa mo ng kabutihan, itinulong mo sa kapwa, at nagdakwa ka o nag-share ka ng mga kabutihan o tumulong sa kapwa, wallahi mga kapatid, napakalaking pagsisisi natin sa araw ng paghukom ay yung oras natin na hindi natin nagamit sa tama. Minsan sasabihin mo, sana nagawa ko yun. Ngayon mo masasabihin, sana katong napakay oras, ambot, asa mo gikuan ng kinabuhi ni mo, di ba? Dapat gamitin mo sa tama na wise ka. Ngayon, malakas ako, wala akong sakit, gagamitin ko ang oras ko sa ikalulugod ng Allah. Pagsisirbisyohan ko ang magulang ko, ang aking mga anak, ang aking pag-aaral. Lalo na kayo ng mga kabataan. Kanina, nasabi natin yung kabataan, hindi ko na mag-memorize na kayo ng maraming hadith ng Quran. Marami na mga salita ng mga ulama, ng mga pantas. I-memorize nyo na yan. Kasi pag once na nagtigulang na ka na, kapoy nagyud mag-memorize. Lagi, dami mo nang nakakalimutan eh. Kumbaga na, may panood na bayro sa utak ka. Marami ka pag nakikitang haram, naririnig na haram. So, magbi-mix na yan. Maganda nga yung sinabi minsan yung isa sa sakawtu ila hifdin fa arshadani ila tarkil maasi faqala innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta lil asi. Subhanallah. Sa kasabihan nito o si Imam Shafi'i, isa sa mga pantas na sinabi nila ay ako ay nagrereklamo sa mahirap akong makamemorize. Tapos pumunta ako sa isang ulama na sheikh na yun, si Waqi. Tapos sabi niya sa akin, alagaan mo sarili mo. Bakit?
ah, syakautu ila su'a hifdin, at sinabi niya sa akin, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, at sinabi niya sa akin na huwag kang gumawa ng mga kasalanan. Dahil ang kaalaman sa Islam, kaalaman sa Allah ay ibinibigay ito sa mga tao na ibinibigay ito sa mga tao na nagkakaroon ng liwanag. Ibig sabihin, ang tao na makasalanan, mahihirapan ka mag-memorize. Minsan may mga ustad, may mga pantas na, hindi ko na ma-memorize, parang hindi ko na maintindihan, ganyan. Ayan, tanong mo yung sarili mo. Baka marami kang narinig na haram, marami kang nakitang haram. So kailangan i-refresh natin yan. Dahil ang kaalaman ng Allah, hindi ibinibigay sa mga kasalanan. So yun, ang punto doon kung bakit tayo nagkakaroon ng ganyan. So mga punto mga kapatid, ang sinasabi natin na, Allahu Akbar, anong oras na ba ito? Ang oras na pala. 11 akala ko 30 minutes lang i-off na natin ito mga kapatid, pero anyway, ano ba ang pangatlo? Ang oras, at ang pang-apat ay ang yaman mo bago ito ay mawala. Kapatid, ang yaman po hindi na nanatili. May oras na magiging pobre ka. Kaya pag oras na mayroon kang yaman, mayroon kang pera, gamitin mo yan para sa Allah. Paano? Gamitin mo sa pag-hajj, pag-uumra, paggawa ng masjid, paggawa ng mga madrasa, pagtulong sa mga mahihirap, pagbibigay ng pagkain sa kawang-gawa. Bakit? Kasi yan ang tunay na yaman na makakasama mo sa libingan mo hanggat ikaw ay hanggat mamatay ka, hanggang lalo na sa araw ng paghukom. Bakit? Kasi ang yaman po, tatlo lang yan, klase yan dito sa atin eh. Yaman, pera, na nakain mo, nabili mo, nagamit mo. Pag namatay ka, hindi ililibing sa yon. So at least, na-enjoy mo siya. Pangalawa, ang yaman mo na naiiwan mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, yuwarithunaha, sila ang kukuha dyan. Pangatlong yaman ay yung yaman na ginamit mo para sa Allah. Sadaka, zaka, at saka yung mga sadakat, at yung mga ginawa mo na pinapakinabangan ng mga tao. Yun ang tunay na yaman. Kasi makakasama mo yung lahat na naihambag mo para sa Allah sa iyong libingan, at ang gantimpala mo sa araw ng paghukom. Wise talaga yung mga tao na ginamit nila yung yaman nila para sa Allah. Minsan ginagamit pa natin sa haram. Nakuha mo sa halal, tapos ginamit mo sa haram. Tapos minsan nagpa 5-6 ka pa. Minsan bumili ka pa ng drugs. Minsan gumawa ka pa ng mga panulsol sa mga tao. So dapat gamitin mo sa tama. Ibigay mo sa tama. Lalo-lalo na po sa buwan ng Ramadan. Masya Allah, marami tayong mga kakilala, kaibigan na minsan nangangailangan, at kilala mo kung sino yung mga yan, bigyan mo sila. Manakasat sadaqatun min mal. Kailanman ang pera na naiambag mo, na isadaka mo, hindi yan nababawas. Lalo pang nagkakaroon ng maraming biyaya sa iyo ang Allah dahil nagbigay ka. Pero pag nagkuripot ka, ikaw ang kawawa. Ang pagiging kuripot sa Islam, bawal at hindi mabuti. Dapat magbigay ka sa tama. Huwag naman yung laging sutigran sa marano, albuy palad. Huwag naman extravagan, bigay-bigay ka, wala ka ng plano. No, pinaplano mo rin, pero nagtitira ka pa rin minsan. So yun po, yung yaman ang gamitin mo. Pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na yaman na kinukonsider natin ay yaman sa pananampalataya. Kasi yaman sa pera, kapangyarihan, hindi yan nananatili. May oras yan na mawawala. Walang panatilian sa lahat. Lalong-lalo na dito sa mundong ito. There is no forever in this world. Except, of course, ang forever dito sa world na ito ay yung mga gawaing mabuti at yung mga kaibigan mo na mahal mo para sa Allah, na kinahabagan ka ng Allah, dahil sila, makakasama mo pa rin sila sa araw ng paghukom. Continuous yung reward at continuous yung brotherhood. Yung mga brotherhood yan dito, na yung mga sumali sa mga fraternities na yan, wala. Dito lang yan sa makamundo. Lalo pa sa araw ng paghukom, mapapahamak ka. Dahil sinabi ng Allah sa Quran, Al-akhillau ba'duhum yawma'idin, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din, adu illal muttaqin. Ang magkakaibigan dito, na nagsama-sama, doon sa araw ng paghukom, magkakakalaban. Maliban sa sino yung mga mananampalataya. Sino yung mga matakutin sa Allah? Ibig sabihin, tinestify dito ng Allah na ang tunay ng pagkakapatiran ay sa Islam po. Maraming magkakaibigan, nag-away-away,
Doon sa araw ng paghukom, sisihin niya ang kaibigan niya, nakapasok ako sa impyerno dahil sa'yo. Pinadroga mo ako, pinasyabu mo ako, pinainom mo ako ng ganyan-ganyan. Sino ngayon? Ikaw ang kawawa. Sisisihin mo ngayon ang kaibigan mo, sisihin mo ang sarili mo. Katulad din ng isang tao, wag niya sisihin ang, sabi nga ni Satanas, mismo sa Quran, "Fala talumuni walumu anfusakum." Wag niyo akong sisihin, ngunit sisihin niyo ang sarili niyo. Inama da'awtukum fastajabtum li. Ako ay nag-ikayat sa inyo o ako ay nagbigay sa inyo ng panlilin lang o nagbigay ako sa inyo na ma-inintroduce sa inyo. Tinanggap nyo naman ito. Kinuha nyo na agad. Fala talumuni, wag nyo ako sisihin. Sabi ni Satanas, ngunit sisihin nyo ang sarili nyo. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Araw ng paghukom na walang tunay na makakatulong sa atin maliban kung sino ang mga tao na dumating na busilak at totoo ang kanilang mga puso. At panghuli po mga kapatid na dapat nating gamitin sa tama, pagyamanin natin bago pa dumating ang lahat, ang buhay mo bago ikaw ay mabawian ng buhay o bago ikaw ay mamatay. Ang buhay natin, meron ka pang buhay, matanda, bata, gamitin mo sa ikalulugod ng Allah. Lagi kang mag-istighfar. Huwag mong sabing, matanda na ako, hindi ko na kaya gawin ng yung mga yun. No! Gawin mo ngayon. Yung niya mo, sabi mo, ya Allah, nagsisina ako. Yung mga nakaraan na hindi ko nagawa, ngayon bumabawi ako, maski matandaan ako, patawarin ako at sana makaptan ko pa rin yung habag at awa mo, aking tagapaglikha. Habang buhay, may pag-asa. Pag namatay ka na, wala ng pag-asa. Habang buhay, itong buhay na natin, gamitin natin, ialay ito sa Allah dahil may oras na mamamatay tayo at hindi na natin magagampanan ang anuman na pwede natin gawin kasi namatay na ang tao. Fagtamanil khams kablal khams, mga kapatid, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, samantalahin ng 5 bago dumating ang 5. Una, ang kabataan mo bago ikaw ay maging matanda. Pangalawa, ang iyong kalusugan bago ikaw ay magkasakit. Pangatlo, ang oras mo bago ikaw ay maging abala. Pang-apat, ang yaman mo bago ikaw ay maging mahirap. Panglima, ang buhay mo bago dumating sa iyo ang kamatayan. Ang lahat ng nabanggit natin, gamitin natin sa ikalulugod ng ating tagapaglikha dahil kalulugdan niya tayo, mamahalin niya tayo. Allahumma amin. Allahumma taqabbal qiyamana wa siyamana wa sawmana ya arhamar rahimin. Mga kapatid, Masya Allah, sino yung nagtatanong saan bang lugar yan? Ako rin, hindi ko rin alam. Napadpad lang po ako dito, hindi ko rin alam kung saan lugar ito. Ang ginagawa kasi namin ay nagtatarawi kami sa kahit saan na every masjid pinupuntahan namin. Pero dito lang ito. Napakalaki po ng masjid, oh, Masya Allah, yan. So kanina pa nag-aantay yung pamilya ko, so I have to go. At ito rin yung mga pamilya, oh, ganda, oh, dyan lang sila sa park. Masarap yung mga ganyan. Napakasimple po. At ito ang isa sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Saudi Arabia dahil matahimik at mapayapa. Yun nga ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay nandun sa kapayapaan na lugar at yun ang tunay na yaman. Mga kapatid, hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood. Sana magsaksi sa araw ng paghukom ang inyong mga cellphone, ang inyong pera, ang inyong oras, ang inyong mata at ang inyong tinga na ginamit ito para sa panunood ng mga turo ng Islam, panunood sa inyong mga ngaral sa Islam. Jazakumullahu khairan, kataballahu ajrakum, wa nafa'allahu bina walakum al-jazil, wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.